Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihid ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo na anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ng Jesucristo ng Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikasyam na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Magstayo ang lahat. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, tumawid ng kagalakan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sinakalang kahangalan ng mga tao tungkol sa krus, itinuro mo sa martir na si San Justino ang di mo mapapantayang pagkakilala kay Hesukristo bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ang mga maling akala ay mabigyan nawa ng wastong kasagutan at ang katatagan ng pananampalataya ay amin nawang makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Akong si Tobit, pagkauwi ko ng gabi ng Pentecostes, pagkatapos ilibing ang mga matay, ay natulog sa aming bakuran. Hindi na ako nagtakip ng mukha dahil sa init. Hindi ko napunang may mga maya palang nakahapon sa tapat ng himlayan ko. Ang mainit pang ipot na mga ito'y pumatak sa aking mga mata at lumika ng kulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot, ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga gamot na inilalagay ay lalong nakapagpapalubha hanggang sa ako'y tuluyang nabulag. 4 na taon akong hindi makakita at gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. 2 taon akong inalagaan ni Ahikar hanggang sa siya'y mapunta sa Elam. Ang asawa kong si Ana ay nagtrabaho bilang mga habi ng panahong iyon para kumita ng ikabubuhay namin. Pagkahatid ng kanyang mga ginawa, ay binabayaran naman siya agad ng may-ari. Minsan nagtatapon ang panahon ng taglamig, naghahatid sila ng mga nayari niya, nakuha agad niya ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya, umalinghing ang kambing. Kaya't nang marinig ko'y tinawag ko siya at sinabi, "Saang galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakaw." "Ano? Hala, ibalik mo yan. Hindi tayo dapat kumain ng nakaw." Ngunit ito ang tugon niya sa akin, "Iyan ay dagdag sa upa sa aking ginawa." Hindi ko siya pinaniniwalaan. Pilit kong ipinababalik ang kambing sa may-ari nito. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya't sinumbat niya ako. Sinabi niya, "Ngayon, nasaan ang iyong pagkakawang gawa? Nasaan ang ginawa mong kapuri-puri? Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos, nasasalig ang puso ng taong matuwid. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpala. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid.
Anumang balita'y hindi siya natakot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babaksak ang kaaway niya. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Mabait na lubha lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang tinataas. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang pariseyo at ilang kampun ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Caesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo, titignan ko, at kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Caesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Caesar ang sa Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po na may isang pulis na nag-viral, no? Sapagkat pinadede niya ang hindi niya anak. At nakita na dahil sa kanyang kabaitan, no, siya po'y hinangaan. May kwento ako dyan, pero ito'y kwento lamang, no? In relation sa ating Ebanghelyo. Ikukunik ko lang, no? May isa daw pulis na babae na sobrang ganda. Tapos, may nadaanan siyang bahay, umiiyak ang bata. The same situation sa nangyayari, no? Na umiiyak dahil gutom. Pinadede ng magandang pulis, no? Nakita ng kapitbahay. Itong kapitbahay tuso, no? Nakita niyang bata, no? Nakadayaper, basang-basa. Nagdayaper din siya, pumasok sa kanilang bahay. At umiyak din. Pumasok, no? Narinig ng pulis, sabi niya, may bata pang nagugutom. Pinasok ng pulis, wala pang 5 minuto, umalingaw-ngaw na ang putok ng baril. At pinasok ng kasamahan ng mga pulis kung bakit anong nangyari. Bata lang naman, no? Nakasulat sa karatula, adik, huwag tularan. Minsan, ang kabaitan ng tao ay nilalapastangan din. Katulad na lamang ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Si Jesus walang ginawang masama. Ngunit,
pilit siyang ginagawan ng kasamaan. Kaya po sa mukha ng tao, may dalawang mukha tayo. May mababait, meron ding hindi mababait. Ibig sabihin, mababait or tupakin. No? Minsan hindi sa lahat ng oras tayo ay mabait. Minsan tayo ay maging masungit. Nagiging masungit tayo. Pilit man nating iniiwasan pero pilit ginagawa at ginagawa paulit-ulit. Kaya po nung si Jesus ay tinanong kung dapat bang magbayad ng buwis. Kahit anong pipiliin, kung mag-oo si Jesus, siya pa rin ay magiging masama sa mata ng kanyang sa sumusunod sa kanya. At kung sabihin niya hindi, ay mananagot siya sa mga Romano. Kaya po wala siyang magawa. Kaya kinuha niya ang denaryo at ibinalik niya. Kay sinong mukha dito? Kay Caesar. Sa pera, no? Kay Caesar. Sabi niya, ibigay kay Caesar ang para kay Caesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Mga kapatid ko po kay Kristo, lagi niyong tandaan, sa mukha ng pera, no, ang nakaukit, mukha ng tao. At sa mukha ng tao, ang nakaukit ay mukha ng Diyos. Ibig sabihin, ginawa ang pera para sa tao. Ginawa ang tao para sa Diyos. Kaya napakagandang pagnilayan sapagkat kung titignan nyo ngayon, sino may 1,000 sa inyo dyan? Titignan nyo, 3 yung mukha dyan. Kapag 2 lang kaya ang mukha or walang mukha sa 1,000 ninyo, tatanggapin pa ba yan? Hindi. Baka maghinala tayo, peke ito. Kasi sa 1,000, walang mukha. Ganon din ang tao. Kapag ang tao ay walang Diyos, ibig sabihin ang taong iyan ay plastic, peke. Kaya po, ang taong walang Diyos, hindi nakikita ang mukha ng Diyos o hindi nakakakita ng mukha ng Diyos sa kanyang kapwa, yang taong iyan, peke. Maaaring siya ay nangunguha, pumapatay, sapagkat walang Diyos sa kanyang buhay. Kahit ang tao walang pera, kapag meron siyang Diyos, siya ay masaya. Sino walang pera dito? At least marami tayo. At least nakangiti pa rin, di ba? Dahil may Diyos tayo. Pero ang taong maraming pera at walang Diyos, siya po ay walang kaligayahan. Ang gagawin niya ay magnakaw na magnakaw at kapag nakapagnakaw na, hindi pa rin siya masaya. Kaya paulit-ulit na magnakaw hanggang siya ay mamatay. Ibig sabihin, no, ginugugol niya lamang ang kanyang buhay sa paghahabol ng pera. Kaya po sa ating ebanghelyo, napakaganda sapagkat ang sabi ni Jesus, ibigay kay Caesar at dapat kay Caesar at ibigay sa Diyos ang dapat sa Diyos. At ito ngayon ang ating kapwa, dapat nating bibigyan sapagkat nararapat silang bigyan, ibigay sa Diyos. Ang pera ginawa para sa tao. Ang tao ginawa para sa Diyos. Hindi ang Diyos para sa tao, pero ginawa pa rin ng Diyos na bumaba upang para sa tao na maligtas. Ganun na lamang tayo kamahal ng Diyos. Kaya po sana ibalik natin ang pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin. Huwag lang kabig ng kabig. Sana i-share din natin sapagkat ang taong may Diyos ay palaging masaya. Please all stand.
nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang dimensyon. Mamamayan ng lungsod ng Diyos at mamamayan ng lungsod ng mundo. Manalangin tayo na maituon natin ang ating mga puso sa walang katapusang kaharian na darating para sa pangangailangan ng mundong ito. At ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway maging makatotohanan sa kanilang tungkulin na maging mga propetang saksi laban sa mga di makataong krimen at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno naway makatarungang gamitin ang mga bagay na para sa Cesar. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad naway magkaroon ng kamulatang ukol sa kanilang tungkulin bilang mga taong dapat na magbayad ng buwis at mga taong dapat makilahok ng malinis sa pagboto sa eleksyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang kanilang paghihirap kapag inuugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga tumawid na sa pinto ng kamatayan, naway makarating sa walang hanggang lunsod sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng kasaysayan, inilalagay namin sa iyong pagkalinga ang aming mga kahilingan. Nalalaman namin na ang lahat ng mga tao, panahon at pangyayari ay napapaloob sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo marapat na ganapin ang banal na paghahain na masugid na ipinagtatanggol ni San Agustin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama't kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayoy umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan na kikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya'y katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin,
sa luha natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na si Luella, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para na sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para dapat mapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at yan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwalay, tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, umanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay makakamtan. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin ngayon upang alinsunod sa tinuro ng martir na si San Justino
kami manatiling tumatanaw ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat ng mga kaloob ng aming tinanggap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa ating panalangin sa mahal na Birhen ng Antipolo. Masintahing Ina, sumasamo at dumudulog kami sa iyo. Tulungan mo kaming magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga grasya at pagpapalang ipinagkaloob niya sa amin. Sa tulong at awa mo, lingapin mo po ang aming mga naglalakbay, lalo na ang mga nangingibang bansa, upang maluwalhating makarating sa kanilang paroroonan. Kami rin pong lahat ay iyong gabayan at akayin sa aming paglalakbay sa buhay, sa aming pagtahak sa buhay na puno ng pag-aalinlangan at pangamba. Pagkalooban mo po kami ng lakas at tapang natahakin ang landas ng iyong mahal na anak. Mahal na Ina, lumalapit po kami sa iyo na dulutan mo ng mapayapang kalinga ang aming tahanan. Tulungan mo po kami na maitaguyod ng maayos at matuwid ang aming pamilya. Sa aming paglalayag sa buhay, palakasin at patatagin mo ang bawat isa sa amin na makabuo ng isang pamayanang pinagaharian ng iyong mahal na anak. Naway sa tulong at biyaya mo, mahal naming Ina, kami ay kupkupin ng iyong mahal na anak at ilagay niya kami sa ilalim ng kanyang pagkakandili at huwag kaming iwanan sa paglalakbay sa buhay, lalong-lalo na sa oras ng kagipitan. Sa pamamagitan mo, Inang mahal, pagpalain at tangkilikin mo po ang aming paglalakbay upang mabuhay kami sa kapayapaan at marating namin ang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Amen. Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan ng ating kapatid na si Shirley, pag-ukulan natin siya ng huling pamamaalam, ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya, tanggapin natin ang maluwag sa kalooban, ang Kanyang pagpanaw, at umasa tayong makikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Amen. Mga anghel, mga banal tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Anghelo Hindi namin pumanaw sa piling ng pong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggang kapayapaan, kailan may pagkamti ng may kapal. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo si Shirley na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling, alang-alang sa iyong awa at pag-ibig. Patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng buong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay paunin mo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso makikita muli tayo, samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Birhen Maria ng Antipolo, kami ay dinggin mo. Ina naming minamahal,
sa landas niya ring buhay. Tulutan mo kaming makarating ng maluwalhati sa aming nilalangit, kaharian ng Diyos Ama. Nuestra Señora de la Paz, iben biyahe, ipanalangin mo kami. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.